Ang susunod na programa ay nagpapatuloy dahil sa ating mga partners and supporters ng Greg Durante Ministry. Sabihin mo sa iyong katabi, ito ay bagong taon sa aking buhay. Ang sabi ng Biblia, ang mga ipinahayag sa inyo ng propeta noon ay aking pinangyari na. Kaya magsisimula ako sa bagong kapahayagan. Ang matanda sa inyo nakagalang-galang ang magiging ulo. At ang nagsasabi ng hindi totoo ang magiging buntot. Manalangin tayo. O Diyos sa aming Ama, sa kamay mo lamang may kapayapaan. Kaya't kami ay iyong anak, kaya sa iyong kandungan kami ay nagpapakupkup. At sa kapangyarihan ng iyong Espiritu, makarinig kami at matuto. Sa iyo ang kaluwalhatian sa pangalan ni Jesus. At ang bawat isa ay nagsabi ng Amen. Ang nominal Christian, yung word na nominal ay pangkaraniwang Kristiyano. Tingnan mo ang iyong katabi kung pangkaraniwan yan. Pero ang supernatural at extraordinary Christian ay may ganitong pag-uugali. Ang nominal, pag nagtagumpay, naglululundag, hey, praise the Lord! At pag nabigo, nakatungo, naghihimutok. Pero ang supernatural, spiritual Christian, magpupuri lang yan sa Diyos at muling magsisimulang makinig sa susunod na ipagagawa sa Kanya ng Diyos. Kaya't ang mensahe po ay may titulong, Winning All Wars to Your Destiny. Pagtagumpayan mo ang lahat ng digmaan patungo sa iyong hinaharap. Patungo sa iyong kinabukasan. Hilingin natin sa banal na Espiritu. Ang banal na Espiritu ay lingkod. The Holy Spirit is servant to Jesus Christ and to the Father. Jesus Christ, when He became man, He is servant to His Father. Kaya't ang paghingi ng patnubay ng banal na Espiritu ay napakahalaga. Banal na Espiritu, kinikilala namin ang iyong kapangyarihan. 106 na pong mga patutuo sa Biblia ang nagsiwalat ng iyong makapangyarihang pagkilos. Sa panimula ng paglikha, naruroon ka na. Nung ipaglihi ang Panginoong Hesukristo, naruroon ka na. Nung bautismuhan ang Panginoong Hesukristo, naruroon ka na. At nang umakyat sa langit ang Panginoon, ang kanyang huling habilin, hintayin ninyo ang kapuspusan ng banal na Espiritu. Kaya, hindi po namin ito binabaliwala, banal na Espiritu. Kasihan mo kami ng kapuspusan ng iyong kapangyarihan sa pangalan ni Jesus. Amen. So, alam mo, mapagtatagumpayan natin, dapat ang simbahan ang namamahala ng kayamanan ng Diyos. Si Satanas ay usurper. Siya po ay mandaraya at parang kanya ang daigdig. Kaya mismong si Jesucristo ay kanyang tinukso. Sambahin mo ako at ibibigay ko ang karangyaan ng sanlibutan. Wala pong pag-aari si Satanas.
siya po ay mandaraya. Kaya pakikita ko sa inyo ang pagkakaiba ni Satanas at ng Diablo. Kailangang matutunan mo kung ano ang iyong labanan at bakbakang daraanan. Ang buhay po natin, ito po ang teksto ng mensahe ngayon, sa Winning All Wars to Your Destiny. Sa Romans 8 verse 18. Romans 8:18. For I reckon that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. 2014, according to the inspiration of the Holy Spirit, is the year of God's glory. Kaya kung atin pong uunawain ang talatang ito, sa ating panahon may mga tiisin. Wala po sa ating isa mang hindi dumaraan sa tiisin. Meron pong iba na itinatatwa na siya may tiisin, kaya natutulog na lang siya. Pero alam mo, kailangang tayo'y maging matalino. Dahil kapag hindi natin linutas ang sanhi ng ating tiisin, paggising mo, nandun pa rin ang tiisin. At kailangan lutasin natin ang bawat sanhi ng ating mga tiisin. Kaya mabuhay kayong matalino, sabi ng Biblia, at huwag hangal at mangmang. We have to live wisely para hindi po tayo madaya. Kaya napakahalaga po na iyong tanggapin na may tiisin. May tiisin po. Hindi pwedeng ito ay ating di maranasan. Pero ang sabi po dito, the sufferings of this present time are not worthy to be compared. So hindi pwedeng ihambing. Hindi pwedeng itulad. Hindi karapat-dapat at hindi kapantay sa luwalhati na isisiwalat sa atin. What is the glory? What is the glory which shall be revealed in us? Ano po yung luwalhati? Tatlo po ang katotohanang nais kong dalhin sa inyo. Ang unang katotohanan, palayain mo ang iyong sarili. Set yourself free. Ang pangalawang katotohanan, win the wars. At ang pangatlong katotohanan, practice. Living daily in the fullness of the Holy Spirit. Dahil mananatili pong ang mga Kristiyano ay talunan kapag hindi niya alam kung bakit siya nabubuhay. Marami pong Kristiyano ang nakatingin lamang sa kailangan nilang pera, sa kailangan nilang kagalingan, pero hindi po yun ang kabuuan ng pagiging Kristiyano. Sapagkat ang ating mga pagsubok, ang lahat ng ating mga dinaraanan na mga krisis, iisa ang layunin. Verse 19. For the earnest expectation of the creature waited for the manifestation of the sons of God. Ikaw at ako'y idinaraan sa mga pagsubok, sa mga krisis at tiisin, para makita si Jesucristo sa bawat isa sa atin, dahil yung mga nakapaligid sa iyo sa opisina ay naghihintay kung sino si Jesucristo. Sa iyong kamag-anakan, naghihintay sila kung sino si Jesucristo. So the glory that will be revealed in us is Jesus Christ. Kaya napakahalaga po na naiintindihan natin ang ating pananampalataya.
ibig kong kayo'y magtagumpay. Kailangan ngayong gabi magsimula ka sa pagtatagumpay. Sa Revelation 2, sa Smyrna, sa verse 8. And unto the angel of the church in Smyrna write, This thing saith the first and the last, which was dead and is alive. So sino po ito? Itong first and last and dead and alive. Sino po ito? Jesus. Jesus is the first, Jesus is the last. Jesus was dead and Jesus is alive. Praise God. So, sino ang nagsabi na dinala ng anghel kay John the Beloved? Si Jesus. At ano ang kanyang sinabi sa verse 9? I know thy works, and tribulation and poverty, but thou art rich. And I know the blasphemy of them which say they are Jews and are not, but are the synagogue of Satan. Nais kong inyong maintindihan that Satan is the heart of all devils. Satan is the head of all devils. Ang gawain ni Satanas ay lagyan ka ng isip. Hello? At ang gawain ng dyablo ay itulak ka para isagawa mo yung inilagay ni Satanas na isipan sa iyo. Hallelujah. Ang sabi ng Panginoon, alam ko ang inyong mga ginagawa, ang inyong kapighatian, ang inyong kahirapan, pero kayo ay mayaman. So kung titingnan po natin, kapag tayo'y dumaraan sa ating pananampalataya, at kung tayo'y ihahalin tulad ng mga taong nagmamasid sa atin, sila'y may pera at tayo sa panahon ng pagsubok ay kulang. Sila'y malusog sa ating panahon ng pagsubok, tayo ay parang inuubo. Subalit nais ko pong ipaalam sa inyo na dahil doon sa ipinahayag na kaluwalhatian sa ating puso, ang kahigtan natin na kapag titiis tayo sa panahon na tayo'y dumaranas ng tiisin. At lilitaw sa takdang panahon na tayo'y masigit na matagumpay kaysa kanilang wala kay Kristo. Amen po ba? Kaya mapapansin mo, may dati kang kasamahan ngayon, BSD yun na. Balik na sa dating ugali. Pero ikaw, nagpapatuloy ka. Pag liniglig mo ang puno, ang nahuhulog ay yung hinog na't bulok. Pero yung laging sariwa, nakakapit sa puno. At pag nahinog, pag pinitas mo, napakasarap. Pero yung nahulog sa lupa, ay pampataba na lang sa lupa yon. Kaya unawain mo ang banal na Espiritu magsiwalat ng mga hiwaga ng inyong naririnig. Ngayon, ibalik po natin dito sa revelation about Smyrna. So naniniwala ba kayong kilala ka ng Panginoong Hesukristo? Ikaw ba naniniwala na alam niya ang iyong ginagawa? Kahit na nakakulong ka pa sa banyo. Kahit na ikaw ay magtalukbong pa ng 4 na blanket. Alam niya ang mga kapighatian. Ano ba ang tribulation? Yun pong panahon ng ating paghihintay. Gustong-gusto mong gumaling pero hindi mo pa matanggap. Gustong-gusto mong magkapera pero hindi mo pa matanggap. Meron pong tinatawag na tribulation na self-inflicted. Mga kapighatian tayo ang may kagagawan. Hello.
Sinabi nang huwag mangutang, umutang pa rin. At hindi makabayad, pinagwiwikaan ng masama. Yun po yung self-inflicted tribulation. Sabihin mo, natututo na ako. Marami pong dapat tayong iwasan na kahirapan kung magiging masunurin tayo sa salita ng Diyos. And I know the blasphemy of them which say they are Jews and are not, but are the synagogue of Satan. Saan po naroon ang synagogue of Satan? Dito po, sa ating pagtitipon. Hello. Ano po ba ang sinagoga ni Satanas? Hindi po yun sa labas ng simbahan, nasa loob po yun ng simbahan, katulad sa lumang tipan, nasa loob yun ng templo. Sino po ang miyembro nitong sinagoga ni Satanas sa loob ng simbahan? Isisiwalat ko na sa inyo. Sila po yung mareklamo, sila po yung mapamintas. Huwag ka pong hahalo sa kanila. Dahil makakabilang ka sa sinagoga ni Satanas sa loob ng simbahan. Tingnan mo ang iyong katabi. Lalaya na ako ngayong gabi. Hello? Ngayon, sa Luke, hindi po sinasabi kung tumingin ka sa akin si Luke, ebanghelyo po ito. Sa Luke 22:3, then entered Satan into Judas, surnamed Iscariot, being of the number of the 12. So sino po ang pumasok kay Judas? Si Satanas. Kasama po siya ng 12. Kasama po siya ni Jesucristo, pero siya napasok ni Satanas. Tingnan mo ang iyong katabi. Hindi siya si Judas. Pero, iba naman ang sinabi ni John sa 13:2. Ano po ang sabi ni John? And supper being ended, pagkatapos po ng huling hapunan. The devil, hindi na Satanas, the devil, having now put into the heart of Judas Iscariot, Simon's son, to betray him. Wow. So ano ang pagkakaiba ni Satan? Si Satan ay papasok sa isipan. Pag pumasok na si Satanas sa isipan ng isang Kristiyano, ang magbubunsod na para gawin ang isipan ni Satanas ay ang dyablo. Kaya wag mong sasabihin, tinukso ka ng dyablo. Hindi. Gusto mo yon. Kapag tayo nagkasala, gusto natin na magkasala. Tingnan mo uli ang iyong katabi. Si Satanas walang karapatan sa atin. Kaya pag sinabi mong nagmura ka, gawa kasi ni Satanas, hindi. Talagang mapagmura ka. Hindi totoo po ito. Kaya hindi makapagtagumpay ang maraming Kristiyano at nananatiling pangkaraniwang Kristiyano dahil laging ang sinisisi ay ang dyablo. Laging sinisisi ay ang mga kasamahan sa simbahan. Ang mga kasamahan sa pamilya. Pero hindi niya sinisi ang kanyang sarili. It takes two to commit a sin. Kailangan ng dalawa para magkasala. Ang tawag doon ay kutsabahan. Sa James 1, sa verse 12, Blessed is the man that endureth temptation, for when he is tried, he shall receive the crown of life, which the Lord hath promised to them that love Him. So ano ang tatanggapin ng mga nakapagtitiis sa tukso at pagsubok? Crown
of light. At ito'y pangako ng Diyos. Sino ang pinangakuan? Yung mga umiibig sa Kanya. Sino ang makapagbabata ng mga tiisin? Yung mga umiibig sa Kanya. At ang dahilan kaya tayo umiibig dahil dinala ng banal na Espiritu sa atin ng pag-ibig. Ngayon, dito natin makikita ang umiibig ng totoo at ang hindi umiibig ng totoo. Sa verse 13. Let no man say when he is tempted, I am tempted of God. For God cannot be tempted with evil, neither tempted he any man. So, atin pong unawain. Yung unang tempted ay sinusubok ako ng Diyos. At yung nasa loob nung sinusubok ako ng Diyos, ay pagpapatutuo na ang Diyos ay hindi natutukso ng masama. So, ibig sabihin, hindi niya ako susubukin kung wala akong ginawang masama. Hello? Hindi ka susubukin ng Diyos kung wala kang ginawang masama. Sa makatuwid ang pagdaan natin sa pagsubok dahil may ginawa tayong mali. At kailanman hindi nanunukso ang Diyos sa kanino man tao. So yung susunod na tempted ay pagtukso. Ang nanunukso ay ang dyablo. Kaya napakahalaga po nitong katotohanan ito. Sa verse 14. But every man is tempted when he is drawn away of his own lust and enticed. So yung itinanim ni Satanas sa isipan natin, paano nakapagtatanim siya? Si Satanas hindi alam ang laman ng isipan natin. Pero siya nagmamatyag. Kapag nagdadabog tayo, naku, may tsansa ako dito sa taong ito. Hello? Kita ng demonyo ang ating ugali. Tingnan mo ang iyong katabi. Minamatyagan nila ang ating kinikilos at pinakikinggan kung anong sinasabi natin. At doon sa sinasabi natin, alam na nila kung may bukas na pintuan sa ating isipan. Hello. Kaya kailangan pong mag-concentrate tayo to practice only to see the good things. To speak the good word. Hello? To hear good things. And to talk good things. See, hear, speak, and think only of good things. Kaya napakahalaga po na yung, yung last pita. Kadalasan po kaya nauubos ang pera ng isang tao dahil hindi niya kayang supilin ang kanyang sarili sa paggastos. Kaya't ang mga tukso ay magpapakita. At saan nagsisimula ang tukso? Sa pagpapakita. Ay, ang ganda nitong sapatos na ito. 10 na pala ang sapatos. Hello? Tapos, maraming tao na nakayapak. Pero siya 10 ang sapatos at napupulbos na dahil hindi nagagamit. So, atin pong pansinin. Ang bawat tao ay natutukso. Ano po yung drawn away? Sapagkat sila ay nailalayo sa Diyos. Ano ang kasangkapan sa paglayo ng isang tao sa Diyos? Yung kanyang pita.
siya'y natukso ng kanyang pita makasariling mga hangarin. Hello? Kaya hindi niya namamalaya na siya ay nadadala sa loob ng simbahan sa sinagoga ng mga mareklamo. Hello? Alam mo, yung ating pastor, lagi na lamang ako ang pinatatamaan ng kanyang sermon. Alam mo, kahit magpalipat-lipat ang isang tao ng simbahan, yung sermong yun ang tatama sa kanya hanggat hindi niya nababago yung bahagi ng kanyang buhay. Oh! Glory! Ang Diyos po natin, napakabuti. Kaya kailangan po na palayain natin ang ating sarili sa mga nakaraan. Because of the sin of the forefathers, Israel was cursed. And because of the sin of their ancestors, blessings has been curtailed. Pero by the act of one person of righteousness, then blessings come to them. Ayos kong inyong maunawaan, bakit ang mga Israelita ay hindi nagmana yung wilderness generation? Ba't hindi sila nakapasok sa lupang pangako? Bakit sila namatay sa ilang? They have the legal rights, but they cannot possess the promised land. Bakit marami sa Kristiyano na tapat namang mag-ikapo, napaka-alab namang manalangin, pasigaw-sigaw pa, at talagang luha ay tumutulo, at kung ilalagay sa botelya, baka napakarami ng bote. Pero bakit hanggang ngayon ay mahirap pa rin? Bakit hanggang ngayon ay wala pa rin kalayaan sa ugali na masama? Ano kaya ang dahilan? Silence. Separation. Kailangan magsanay tayong manahimik kung kailangan tayo tahimik. Kailangan iiwalay natin ang ating sarili sa mga mareklamo. Huwag ka pong makikihalubilo sa mareklamo. Hello? Huwag ka pong makikihalubilo sa mga mapamintas. Madali pong makahawa. Bakit ba ganito ang aral ni Pastor? Dahil ibig kong magtagumpay ang bawat isa sa pandaraya ni Satanas at ng Diablo. So free yourself from the sin of yesterday. Palayain mo ang iyong sarili sa kasalanan sa nakaraan. Set yourself free from the guilt of the former sin. Yun pong nagbibigay ng pag-uusig sa atin na mga nakaraan nating kasalanan. Pinatawad na tayo. Dalawang bagay ang ating gagawin: repent and ask for forgiveness daily. Kapag ika'y nakakaramdam na parang ikaw ay napabayaan ng Diyos, kapag ika'y nakakaramdam na parang hindi ka na mahal ng iyong asawa, repent! And ask for forgiveness. Because that is the beginning of doubt that will fall into unbelief. Huwag mong hayaang yung pag-alinlanganan ng katapatan ng Diyos. Huwag mong hayaang ikay dumaos-dos sa hindi paniniwala sa Diyos. Dahil ang sabi ng kasaysayan, hanggang ngayon kayo ay buhay pa because you cleave unto the Lord.
Kayo'y nangunyapit sa Panginoon, kaya hanggang ngayon kayo ay buhay pa. Kaya ngayong gabi, humanda ka sapagkat ang susunod na buwan ay buwan ng mga mananagumpay. Amen. Hallelujah. Buwan ng mga nagtagumpay. Amen. Hallelujah. Huwag mong kalilimutan, repent and ask for forgiveness daily. Kaya napakahalaga po, we have to win the wars in our mind. Ang kalaban natin ay nasa ating isipan. Kaya kailangang alisin natin ang lahat ng masamang isipan sa ating isipan. Break and separate yourself. Makipag-break up ka na sa mentality ng mahirap. Poverty mentality. Sickness mentality. Palayain mo ang iyong sarili. At paniwalaan mo na ika'y bago ng nilikha. Revelation take place inside. That in Christ you are a new creation. That we are identified with Christ. Ano po ang identification? Na ibig sabihin, nung si Jesucristo ay mabautismuhan sa tubig, di po ba may tinig sa Matthew 3:17? Ano po ang sabi ng tinig ng Ama? Ano po ang sabi? This is my only. And lo, a voice from heaven saying, this is my beloved Son in whom I am well pleased. Kaya kung si Jesucristo ay totoong nasa bawat isa sa atin, laging maririnig mo na siya'y siyang-siya kay Jesucristong kanyang anak na nakikita sa iyo. Oh, at sa Luke 9:35 sa Mount of Transfiguration, and there came a voice out of the cloud saying, this is my beloved Son, hear Him. Ito ang pinakaiibig kong anak. Pakinggan ninyo siya. Kaya ang ating pagtatagumpay sa mga isipang pilit na inilalagay ni Satanas sa ating utak. Ulitin kong muli, repent and ask for forgiveness. Huwag mo pong tatanggapin ang isipan. Hindi ka uunlad. Ganyan ka na lang. Yun po ang tawag doon ay Satan suggestion. Si Satanas ay mahilig. Para po yan ng salesman. Mapabibili ka ng produkto niya na hindi mo naman kailangan. At ang produkto ni Satanas ay hindi mo kailangan. Hello? Sapagkat kay Jesucristo ikaw ay kumpleto. So ano po ang ating gagawin? Paano tayo magtatagumpay sa labanan sa ating isipan? Madali pong magtagumpay sa paligid, pero mahirap po sa isipan dahil pag nag-iisa ka na, kung hindi ka maalab sa salita ng Diyos, ano ang iyong sandata? Ang salita ng Diyos ay tabak. Hello? Kaya nga sabi ng Panginoon, kung ikay nananatili sa akin at kayo'y ang salita ko'y nananatili sa inyo, hingin ninyo ang anumang inyong nais at ito ay gagawin sa inyo. Kaya mga kapatid, ang simbahan ang dapat may kapangyarihan. Ang bawat mananampalataya ang dapat may kapangyarihan, pero nasan ang mananampalataya? Laging lugi. Laging ang mukha ay parang laging talo.
na kahit bagong gising ay parang laging puyat. Bakit? Dahil hindi nila mapagtagumpayan yung nasa kanilang isipan. At kapag ang isipan na hindi mabuti ay nagtuloy-tuloy, ito'y bababa sa puso at doon magkakaroon ng rebellion. Huwag nating pahihintulutan na merong masamang isipang pumasok sa atin. Basta ikaw ay espesyal sa Diyos, ika'y hinirang ng Diyos, ikaw ay binayaran ng Diyos, ikaw ay tinubos ng Diyos, ika'y espesyal! Amen. Kaya ang labanan ay ganito. Basta laging tandaan po natin, kung sino ang pinagpala ng malaki, malaki rin ang kanyang pananagutan. Hello. To him much is given, much will be required. Bakit po? Dahil kaya tayo ay malaki ang pagpapala dahil lumaki ang ating pananalig. We receive big blessings because our faiths became big. Kaya muling lalagyan ka ng Diyos ng pangitain na mas malaki kaysa dun sa napagtagumpayan mo na. Sapagkat hindi tayo titigil hanggat hindi natin naaabot yung ipinaggagawa na gawain ng Diyos. Kaya't palaki at paunlad ang ating pananalig. At laging may layunin ang bawat dinaraanan nating mga suliranin. At kailangang tuklasin at alamin mo ang layunin, sa gayon, ikaw ay makalulutas sa mga suliranin na iyong kinakaharap. So let us win all the wars. Pagtagumpayan natin ang lahat ng digmaan. Ano ba yung mga digmaan? Ang laging inaatake ni Satanas ay ang ating identity. To whom are you identified? Kanino mo ba gustong itulad ang iyong sarili? Kay Satanas o kay Jesus? Sa Diablo o sa banal na Espiritu? So dahil ating napili na gusto natin ay kahawig tayo ni Jesucristo at ibig natin na tayo ay samahan ng banal na Espiritu, kaya yan ang paniwalaan mo. Sa bawat pagharap sa suliranin, kailangan ikay maalab. Dahil marami nakapos ang alab. Pag sinabi, tayo ihahayo. Praise the Lord. Amen. At pag oras na't araw na ng paghayo, naku, may gawain pala ako, nakakaligtaan ko. Huwag kang ganun. Kailangan ang salita mo, isang salita lang. Kaya, magsanay tayo. Kung paano tayo laging magtatagumpay at ang pagtatagumpayan natin ay ang ating isipan. Magsipagbago na kayo ng isip, sabi ng Biblia, at magbalik loob kayo sa Diyos. Praise God. So let us practice to live daily in the fullness of the Holy Spirit. So paano po ang pamumuhay na puspos ng Espiritu? Paano natin sasanayin ang ating sariling mabuhay na puspos ng Espiritu? Sa 1 Corinthians chapter 2. Ano po ang sabi doon? Sa 1 Corinthians 2. At tingnan po natin, saan po natin titingnan talata? Sa 1 Corinthians chapter 2, tingnan natin somewhere sa verse 9.
Ano po kaya ang sinasaad doon? But as it is written, eye hath not seen, nor ear heard, neither have entered into the heart of man the things which God hath prepared for them that love Him. So ano raw ang dapat na pumasok sa ating puso? Ano raw ang dapat na nasa iyong puso, na nasa aking puso? Ang sabi rito, that the things which God hath prepared. Kailangan nasa inyong puso ay yung inihanda ng mga bagay ng Diyos. At ano yung mga inihandang bagay ng Diyos? At sino yung linagyan niya sa kanilang puso? Yung mga umiibig sa Kanya. Kaya't mapapansin mong umiibig ka sa Diyos kapag ikaw ay nagdidiwang pag dumaraan ka ng pagsubok. For all things work together for good to them that love the Lord and is called according to His purpose. Ang sabi ni Joseph sa kanyang 10 kapatid, the evil that you meant, God turned it for my good. Ang sabi ni David, if I have not walked astray, I have never known you. Kung hindi ako napalayo sa iyo, hindi kita nakilala, sapagkat nakita niya ang kaibahan ng sinasamahan ng Diyos at ng hiwalay sa Diyos. Kaya unawain mong mabuti na ikaw ay anak ng Diyos, na ikaw ay tinubos ng Diyos, na ikaw ay kinagigiliwan ng Diyos, at ikaw ay pinaghihili ng Panginoon sa kanyang bisig araw at gabi. Kaya huwag mong pag-aalinlanganan ang pagsama sa iyo ng Diyos, dahil ang Diyos kasama natin at kailanman hindi niya tayo iniwan ni minsan. Oh, glory. Pero kadalasan, nadadaig tayo ng ating pakiramdam. Umuurong tayo dahil yung pakiramdam natin ay nagbubudyo ng badya sa ating isipan, baka ikamatay ko. Nais kong ipaunawa sa iyo na kapag ang paniniwala mo ay kasama mo ang Diyos, ito ang sasabihin ko sa inyo, hindi ka agad malilibing. Sapagkat ang kasama mo ay buhay at ang may hawak ng buhay ang siyang mamumuno sa iyong araw-araw na buhay. So winning attitude is believing that God is on your side, and He is. Ang pag-uugali ng mananagumpay, pinaniniwalaan niya, nakasama niya ang Diyos, na ang Diyos ang dakila niyang manggagamot, ang Diyos ang dakilang tumutustos sa lahat ng kanyang pangangailangan. The glory that shall be revealed in us. Kaya iwasan mo ang mga taga-sinagoga ni Satanas sa loob ng inyong simbahan. Paano mo siya madidetect? Pinipintasan ang inyong pastor. Huwag mong pagsasabihan siya, dahil sa susunod, ikaw na ang pipintasan niya. Kaya iwasan mo na lang siya. Baka mapapunta sa impyerno. Nasa impyerno na nga siya. Kaya sabi ni Pablo doon sa nagkasala, na lalaki sa 1 Corinthians 5, sabi niya, ibigay na lang ang kanyang katawan para pagpiestahan siya ni Satanas. Pero sa 2 Corinthians 2, aliwin na ninyo siya. Dahil nagsisisi na siya. Hello? Kailan ka makakapenetrate sa isang taong mareklamo? Kapag siya ay nagsisisi na. Yun yung takdang oras. Nalapitan mo siya. Dahil kung hindi, kayo na ang mag-isip. Kaya napakahalaga po na lumakad ka na puspos ng Espiritu. Maiintindihan mo kung bakit problema mo ang iyong asawa kung siya'y problema mo. Maunawaan mo kung bakit problema mo ang sino man sa iyong anak. Kapag pumasok sa iyo ang puso, sa iyong puso, ang inihanda ng mga bagay ng Diyos sa iyo.
Anong sabi sa verse 10? But God hath revealed them unto us by His Spirit. For the Spirit searcheth all things, yea, the deep things of God. Ano po yung them? Yun po yung all things prepared by God. At paano mo yun malalaman? Saan mo yun malalaman? Sa iyong sarili. Praise God. At pag tayo nagtipon-tipon at nagkakasama-sama, maunawa natin kung ano yung inihanda ng Diyos na mga bagay sa atin. At sino magsisiwalat sa bawat isa? Ang Espiritu ni Kristo. Kaya't kung ibig mong matuklasan kung bakit ikaw ay may suliranin, lumapit ka sa banal na Espiritu. Dahil ang banal na Espiritu magsisiyasat sa mga bagay na iyong itinatanong sa Kanya. Kahit yung malalalim na mga bagay tungkol sa Diyos, ang banal na Espiritu magsisiwalat. At ang sabi sa verse 11, For what man knoweth the things of a man, save the Spirit of man which is in him? Even so, the things of God knoweth no man but the Spirit of God. Kaya kailangan ikay puspos ng Espiritu. Nagtapos ang Mateo, ang sabi ron, make disciples of all nations. Nagtapos ang Marcos, go and preach. Nagtapos ang Lucas, ang sabi, wait until you receive the power from on high. At nagtapos ang John, ang sabi niya, love and serve me and feed my lamb. Kaya yung atin pong unawain, ang mga umiibig lamang kay Hesus Kristo, makakaunawa ng layunin ni Hesus Kristo. At ang magpapaunawa ay ang banal na Espiritu, at ang banal na Espiritu ay isang personalidad. Ang banal na Espiritu, huwag mong pipighatiin. Ang banal na Espiritu na napipighati ng masama nating pananalita. Ang banal na Espiritu ay nahahadlangan kapag hindi tayo nagalak sa panahon ng ating pagsubok. Kaya kung tayo dumaraan sa pagsubok, maglulundag ka. Kapag may atake ka ng blood sugar, lumundag ka at magpuri ka at sabihin mo, ikaw ang dakila kong manggagamot. Amen po ba? Hallelujah! At huwag mong idadahilan ang lamig ng panahon, huwag mong idadahilan ang mga kung ano-ano. Lumuhod ka at sabihin mo, Panginoon, hindi po ako takot mamatay sapagkat ako ay nasa kamay mo, ako ay nasa piling mo. Hello. Alam mo, it is personal encounter with God. Minsan lang tayo mabuhay. Iiwasan mo pa ang presensya ng Diyos. Hindi po tayo panatiko. Hindi po tayo huramentado. Kung sinabi ng Diyos, uminom ka ng gamot, uminom ka. Pero bago ka uminom, makinig ka muna. Dahil laging tatandaan mo na ang mga manggagawa ng gamot ay gusto niya na ang negosyo nila ay tuloy-tuloy. Hello? Alam na ng mga gumagawa ng gamot ang lunas sa mga kanser, pero ayaw nilang gumaling ang mga tao sa kanser. Bakit? Malahal ang mga gamot at mawawalan sila ng kikitain. Kaya sa halip na tumakbo kayo sa gamot, lumuhod ka. Kapag kinakapos ka ng hininga, lumuhod ka at sabihin mo, ikaw po ang bumuhay sa akin, ikaw po ang lumikha sa akin. Magpuri ka, sumamba ka. At ang sinasabi ko sa iyo ay buhay ko. Hello. Nagsisiwalat ang banal na Espiritu sa panahon ng kapanganiban. In time of distress, revelation will flow. In time of impossibility, God will reveal to you wisdom and revelation to know Him more. Because in drawing near to God, that is our strength.
Kapag lumapit tayong lagi sa Diyos, doon tayo nagiging malakas. At pag may karanasan ka sa kalakasan ng Diyos, matapang kang maghahayag at sasabihin mo, kay Jesus ka magtiwala, kay Jesus ka magtiwala. Ano ang iyong katibayan? Ako, tingnan mo ako. Binubuhay ako ni Jesucristo. Oh, purihin ng Panginoon. Hindi narinig ng tenga ng sinuman. Hindi nakita ng mata ng sinuman ang mga bagay na inihanda. Kaya't ikaw ay inihanda ng Diyos sa panahong ito para ang mga matatalino sa ibabaw ng lupa ipahiya ng Diyos sapagkat ikaw ay nabubuhay sa pagtitiwala sa Diyos. Kung sakali mga ikay dumaraan ng paghihintay, magdiwang ka lang. Dahil nasa puso mo ang mga inihanda ng Diyos, dadaloy na ang mga kasaganaan mo sapagkat ikaw ay nagtiwala. At makakalimutan mo na ang mga panahon ng kawalan. Kaya nga ang sabi ng Psalms 126, verse 3, the Lord hath done great things for us, whereof we are glad. Ang Panginoon ay gumawa ng mga dakilang bagay para sa atin. Kaya tayo ay natutuwa. Natutuwa ka ba sa ginagawa ng Diyos sa atin? At ang sabi sa verse 4, ano po ang sabi? Turn again our captivity, O Lord, as the streams in the south. Ibig sabihin, palayain mo kami, Panginoon, sa pagkabihag namin, katulad ng daloy na galing sa timog. At ano ang kasunod na talata? They that sow in tears shall reap in joy. Silang lumuluha sa panahon ng kakapusan na nagtitiwala sa Diyos. Silang lumuluha na nakadaranas ng kirot sa kanilang katawan. Ay sila'y mag-aani ng galak. Amen. Hindi lamang sa ibabaw ng lupa ang ating kagalingan, ang ating gantimpala'y abot hanggang langit. Oh, sow in tears, reap in joy. Arang sabi ng kasunod, he that goeth forth and weepeth, bearing precious seed, shall doubtless come again with rejoicing, bringing his sheaves with him. Ang dala niya ay masaganang ani, sapagkat siya'y laging nagagalak sa Panginoon, siya'y laging may dalang luha sa harapan ng Panginoon, at siya'y laging natutuwa sa ginagawa sa kanya ng Panginoon. Ang iyak na dahil sa kalungkutan ay mahahalinhan ng iyak na dahil sa katuwaan. Mga kapatid, dumating na ang takda mo. Takda ng kagalingan, takda ng kasaganaan, takda ng katuwaan, takda ng kagalakan. Sapagkat natagpuan na lantay ang iyong pananalig. O Diyos na dakila, Amang makapangyarihan. Sa iyo ang lahat ng parangal, papuri, sapagkat ngayong gabi pinalaya mo kaming lahat. Ngayong gabi, ang pag-aani ng katuwa at kagalakan ay mahahawakan na namin. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, puspusin mo kami ng iyong Espiritu. Amen. 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 Ang natapos na palatuntunan ay nagpapatuloy dahil sa inyong mga pinansyal na kaloob na ibinibigay sa Greg Durante Ministries. Para po sa pagpapatuloy ng programang ito, kailangan po namin ng inyong panalangin at pinansyal na suporta. Sa bawat kaloob ng inyong ipapadala, anuman ang halaga, bibigyan po namin kayo ng anointing oil bilang pasasalamat sa inyong pagtulong at pagsuporta sa Greg Durante Ministries. O ang aalisin mo yung takot. Jesus is Jehovah. You have the power to decree. Ikaw ba'y naniniwala ngayong gabi na walang pag-aalinlangan na ikay tatanggap ng kagalingan na lubang uri ng sakit o karamdaman yan?